Mapagpalang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo sa panghuling linggo, araw ng linggo sa buwan na ito. At nawa ay patuloy ang iyong karanasan sa pangunguna ng ating Panginoong Jesucristo sa mga nakaraang araw hanggang sa mga oras na ito. Ngayon po ay ating pag-uusapan ang nakasaad sa aklat ng Mateo chapter 6, 5 hanggang 8 na ating pong napakinggang binasa kanina. At atin po itong pinamagatang called to a lifestyle of prayer. So ang isang mananampalataya po ay hindi lamang po tayo tinawag para maglingkod sa ating Panginoon, kundi tayo din po ay kanyang tinawag para magkaroon ng kaugnayan sa kanya palagi sa ating mga panalangin. Maliban po sa aklat ng Matthew chapter 6 na ating pong napapakinggan, nakasaad din po sa unang Thessalonica, sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16-18, ang mga ganitong mga bagay patungkol sa panalangin. At ang instruction dito, at ang sabi dito ni Apostol Pablo, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Maliban dyan, na tayo po ay pinaalalahanan na magkaroon ng panalangin ng walang patid, inulit din po niya yan pagdating sa Philippians chapter 4 verse 6. Sabi niya, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Yan po ang mga bagay na kahalagahan po sa panalangin, kung bakit natin ito tinatawag na we are called to a lifestyle of prayer. No? May mga challenges sa panalangin po na sinasabi ng banal na kasulatan dito. Ito po yung sa ating napakinggan kanina na magkaroon ng panalangin ng walang patid. At ang ikalawa nating binasa ay yung pong pagkakaroon ng ating pong pagpapahayag ng ating mga request o mga hinaing. Ipakilala natin sa ating Panginoong Diyos yung ating mga kahilingan. Sa pagkakataong ito, sa panahong ito na ating pong naranasan, yung pong ating kapaligiran ngayon ay naroon pa rin ang banta ng masamang kalagayan natin na dapat nating pakaingatan. Marami pong mga mananampalataya na nahihirapan ang kanilang kalooban, nag-aalala sa ating pong kalagayan ngayon. At kahit ganito ang kalagayan ng ating kapaligiran, mga kapatid, marami ding mga mananampalataya na kuminsan hirap din sa panalangin. No? Hirap din silang kumuha ng oras na magbigay ng oras para kaugnayan ng ating Panginoon. Hirap silang magbigay ng kanilang lakas o panahon para tugunan itong panawagan ni Apostol Pablo na magkaroon tayo ng pagkipag-ugnayan sa Panginoon palagi o panalangin walang patid. At kanina, ating na pong napakinggan sa aklat ng Mateo chapter 6, verse 5 hanggang 8, kung paano itinuturo ng ating Panginoon ang panalangin. Kaya nga, dito napapansin natin na talagang ang bawat mananampalataya ay tinawag ng Panginoon para siya ay ating pong kaugnayin. Sa ating pong aralin ngayon, dapat nating matututunan na ang bawat anak ng Diyos ay tinawag doon sa pamumuhay na meron pong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos palagi. Nga lang, ang tanong dito, paano natin ito pagdugtungin? Yung dalawa pong bagay na ito, yung pong pagkakaalam sa katotohanan kung ano ang mabuting dapat na gawin, at yung pong kung paano natin ito isasagawa sa ating mga buhay. Kasi napakamahalaga na kung alam natin ang mga bagay na dapat natin gawin, ay maikakandak din natin o mailalagay natin ito into practice sa ating pong pang-araw-araw na buhay. So ito po yung ating pong dapat na matututunan. Maiwasan sana sa bawat isa sa atin bilang anak ng Diyos o mga Kristiyano na sabihin niya sa kanyang sarili na hirap siyang manalangin.
makikita natin dito ang isang mananampalataya po ay meron pong tinatawag na responsibilidad para kaugnayin ang ating Panginoon. Kaya una, ating pong matututunan dito sa ating binasa doon sa turo ng ating Panginoong Jesucristo patungkol sa pag-ugnayan sa Kanya ay yung responsibilidad ng bawat mananampalataya, ang pag-ugnayan sa ating Panginoon. Kaya sabi diyan, talking to God is a believer's responsibility. Dahil unang-una, inulit din po yan ni Apostol Pablo, yung binanggit ng ating Panginoong Jesucristo, na napakamahalagang may pag-ugnayan tayo sa ating Panginoon o palagi ang may pag-usap sa Kanya. No? At ihatid natin sa ating Panginoong Diyos kung ano yung ating naging karanasan, kung ano yung ating kalagayan, kung ano yung ating nararamdaman. Wala tayong ibang dapat na unahing kaugnayin kundi ang ating Panginoong Diyos. Yan ang instruction ng banal na kasulatan. Kaya bilang isang mananampalataya, dapat makita natin na meron tayong responsibilidad na makikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos dahil siya ang Diyos natin. Siya ang naging Panginoon natin. Siya ang inuuna natin, siya ang sinusunod natin. Okay? So sa mga talataang aklat ng Mateo na binasa ng ating kapatid kanina, patungkol po dito sa responsibilidad natin, ang pagkipag-usap natin sa ating Panginoong Diyos ay mayroong instruction sa panalangin na ating pong makikita doon. Ano po ang instruction ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Matthew 6, chapter 5 hanggang 8? Una, sa verse 5 pa lang ay makikita natin, napakamahalaga na ang Diyos ang ating pong totoong kinakaugnay at hindi pakitang tao lamang. Dahil ang sabi niya doon sa verse 5 ay kapag nanalangin kayo, huwag kayong tutulad sa ginagawa ng mga pakitang tao. Mahilig silang manalangin ng nakatayo sa mga sambahan at sa mga kanto ng lansangan para makita ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. So mayroong instruction ng ating Panginoong Jesucristo na dapat sa bawat mananampalataya, sa bawat isa sa atin, kung meron tayong kaugnayan, yung totoong kaugnayan natin ay hindi yung para makita lamang ng tao. Kaya nga may instruction siya na magkaroon tayo ng personal conversation sa ating Panginoong Diyos doon sa verse 6. No, kinakailangang hindi naman literal yon na sinasabi niyang kung manalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto. So actually, hindi naman sa lahat ng bagay literal yon. Ang ibig sabihin lang in general sense nito ay magkaroon tayo ng personal conversation sa ating Panginoong Diyos. Ito yung between man and God na pakikipag-ugnayan. Dito natin ilalahad ang ating pong kalagayan. Dito natin ilalahad sa ating Panginoong Diyos ang ating mga pangangailangan. No? At ang kanya pang instruction doon ay huwag gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan. Kung wala rin lang kabuluhan ang isang salita na ating pong babanggitin sa panalangin, huwag na nating banggitin. Kung ito ay hindi patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, ay huwag na nating banggitin. Kung hindi ito ay patungkol sa ating pagtiwala sa kapangyarihan ng Diyos, huwag na nating banggitin. No? Ito yung natawag na huwag gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan. Mga salitang hindi naman patungkol sa ating Panginoong Diyos. Mga salitang kapag nakikipag-ugnayan ay hindi naman ang Diyos ang kinakausap, kundi ibang nilalang ang kinakausap. Gumagamit ng pangalan na labas sa ating Panginoong Jesucristo, yan ang mga salita na walang kabuluhan sa harapan ng ating Panginoon. No? At ang instruction pa, inulit niya dito sa verse 8, huwag niyo silang gayahin. No? Huwag nating gayahin ang ganyang mga ginagawa ng mga iskriba at ito po kasi ay mga pinuno ng relihiyon ang tinutukoy dito sa aklat ng Mateo. No? Mga pinuno ng relihiyon ng panahon ng Biblia na kapag sila ay nanalangin sa Panginoong Diyos, ang hangad nila ay yung makita sila ng tao na sila ay
relihiyoso. No? Subalit sabi nga natin kanina, kinakailangan matuto tayong i-connect ang dalawang bagay. Yung pagkatuto sa katotohanan, yung pagkatuto sa mabuting bagay, galing sa ating Panginoong Jesucristo at kung paano natin ito i-practice sa ating mga buhay. Dapat nasa atin yung dalawang bagay na yan, yung pagkatuto sa ating Panginoon sa mabuting bagay at ang paglagay nito sa ating mga sariling buhay. Ito yung nais ng ating Panginoon na huwag nating gayahin yung mga mapagpaimbabaw na kanyang binanggit doon sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 5 hanggang 8 na ating pong binasa kanina. Binigyan ng ating Panginoon ng warning ang mga disciples dito. Kasama po dito sa warning ang bawat isa sa atin na kailangan matutunan nating manalangin between you and God. Matuto tayong may pag-ugnayan sa Diyos na walang anumang distraction sa paligid. Matuto tayong may pag-ugnay sa Kanya, hindi yung sarili nating hangarin lamang, kundi hanapin natin ang kalooban ng Panginoon kung ano ang dapat nating gawin doon sa sitwasyon na ating pong nagiging karanasan. Napakamahalagang bagay po yan. Kaya nga sabi natin kanina, ang pagkipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos or talking to God is a believer's responsibility. And kung believer tayo ng ating Panginoong Jesucristo, alam natin na meron tayong responsibilidad na siya ay ating kaugnayin at siya lamang. Okay? So napakalinaw po yan. Sabi nga dyan sa ating pong natututunan, ang mapagpaimbabaw ng mga pinuno ng relihiyon ng mga Hudyo ay they are pretended to be something they were not. Pinapakita nila sa tao na ganun sila, pero ang katotohanan sa kanilang buhay ay hindi naman talaga. At mag-iingat tayo dahil yan ang ginagawa ng mga mapagpaimbabaw. At sa ating kapanahonan ngayon, hindi lamang sa aspeto ng panalangin nagiging mapagpaimbabaw ang mga tao. Magiging sa aspeto ng paglilingkod, nagiging mapagpaimbabaw ang ilan. At hanggang sa ating kapanahonan ngayon, meron pa rin mga ganyang senaryo na nangyayari. Kung minsan kapag nakakausap natin ang ilang mga Kristiyano sa ibang iglesia, meron silang mga ganyang mga hinaing. Yung mga lingkod sa kanilang church ay hindi nakikitaan ng tunay na makadiyos na kandak sa kanilang mga buhay kapag wala na sila sa loob ng iglesia. So yun ang natawag na mapagpaimbabaw. Tayo din sa ating kapanahon ngayon ay matuto din tayong mag-ingat sa ganung mga bagay na sa pamamagitan ng turo ng ating Panginoong Jesucristo at sa ibang mga disciples niya na isinulat sa kanyang banal na kasulatan ay matututunan natin na kung meron tayong unang kaugnayan, dapat ang ating Panginoong Diyos at siya lamang. Kung magiging totoo tayo sa ating mga buhay, magiging totoo tayo sa ating natutunan sa Kanya, at pagkahangarin nating maisa sa buhay natin ang mga salitang tinanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo. Makikita natin ang ang mahalaga lamang dito sa mga mapagpaimbabaw na ito na tinutukoy ng ating Panginoon ay ang makita sila ng mga tao na sila ay nanalangin. So, kaya nga ang instruction ng ating Panginoong Jesucristo ay magkaroon tayo ng personal na conversation with God. Yan po ang ibig sabihin doon sa verse 6 na kanyang sinasabing, kung manalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto, isara ang pinto, at saka kayo manalangin sa inyong amang hindi nakikita. Ang ibig sabihin nun, yun yung personal conversation natin between God and us. Okay? So napakamahalaga. Yung pong pagkatuto natin at panghawakan natin na yung pong ating responsibilidad sa prayer ay meron. Kaya nga, kung inyo natatandaan ang ating pag-aaral patungkol sa Christian life, ang unang matututunan doon ay yung pagkikipag-ugnayan sa Panginoon. Ang unang ma-develop dito ay yung ating pong buhay panalangin. Yan ang dapat na i-develop. Dahil kapag hindi po na-develop o nahubog yung pong buhay panalangin ng isang Kristiyano, mahihirapan din po siyang magkaroon ng passion para pag-aralan ang salita ng ating Panginoong Diyos. So nagsisimula po yan
sa relationship natin sa ating Panginoong Kristo, kaya nagkakaroon tayo ng natawag nating pananabik na matututunan ang kanyang banal na salita. Kapag wala po tayo nung relasyon sa ating Panginoong Kristo, kapag wala po tayo nung natawag ng pagkahubog ng ating pong buhay panalangin, mahihirapan din tayo magtiwala na ang salita ng ating Panginoong Diyos ay katotohanan. Kaya kung minsan, hindi ito pinag-aaralan ng ilan dahil ang totoo niyan ay napakababaw ng kanila pong relasyon sa ating Panginoon. Hindi nahuhubog ang pakikipag-ugnayan o hindi nahuhubog ang buhay panalanginan. So, makikita natin dito ang napakamahalagang bagay dahil nagsimula sa relasyon sa Panginoon, nakikipag-ugnay sa Kanya palagi at pagkatuto sa Kanyang salita. Pagkakaroon ng pagtiwala na itong salita na ito ay totoo, at yan ang nagiging dahilan kung bakit nananabik ang isang taong ikandak ito o ilagay ang salita ng Diyos sa kanyang sariling buhay. Ngayon, kung ang bawat isa sa atin ay kung ating titingnan, tayo ay inaanyahan ng ating Panginoong Hesus na magipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos sa kanyang pangalan. No? Wala nang mas mataas na pribilehiyo pa kaysa sa makapasok ang isang Kristiyano sa presensya ng ating Panginoon. Diba? Naalala niyo yung ating pong pag-aaral nung nakaraan? Wala nang iba pang lugar na higit na masarap tirhan kundi ang presensya ng ating Panginoon. At maranasan yan ng mga mananampalataya kapag nahubog po ang kanila pong buhay panalangin. Kapag nakikita nila ang kahalagahan ng pagkikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Ang ikalawa nating matututunan dito ay una sa lahat, ang bawat isa sa atin po, lalo na sa ating pong kalagayan ngayon, ay nag-aalala tayo sa ating kapaligiran. Nag-aalala tayo sa mga kapatid natin sa ibang bansa. Lalong higit ang virus na ating pong naranasan sa ating kapaligiran ngayon ay hindi naman talaga sa Pilipinas ang gagaling kundi sa ibang bansa. Kaya kung minsan, kung meron tayong pag-aalala sa ating kalagayan ngayon, mas higit tayong mag-aalala doon sa kalagayan ng ating mga kapatid sa ibang bansa dahil doon nanggagaling at doon mas maraming nahawa nung virus na ito na ating pong naranasan. Kaya wag natin silang kalimutang isama sa bawat panalanginan, sa bawat panalangin natin, sa bawat personal natin na conversation sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, kapag, sabi ko kanina, kapag hindi nahubog itong panalangin na ito sa buhay ng isang Kristiyano, wala din pong manalangin sa ating mga kapatid sa ibang lugar na kung saan mas higit na delikado ang kanilang kalagayan dahil doon ang gagaling ang pandemyang ating naranasan ngayon. At kapag tayo ay nasa kalagayan na ng personal na pakikipag-ugnayan sa Panginoon o na meron na tayong intimacy sa ating Panginoong Diyos, anuman, no, ito yung ating matutunan, ikalawa, anuman ang ating magiging karanasan na sasabihin natin sa ating Panginoong Diyos, pakikinggan niya tayo. Nasabi diyan sa ikalawa nating pag-aaral, God hears your cry for help. Pakinggan natin ang aklat ng mga awit from the book of Psalms, chapter 34, verse 15 hanggang 19. Sa English Standard Version, ang sabi po dito, the eyes of the Lord are toward the righteous, and His ears toward their cry. The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth. When the righteous cry for help, tandaan po natin to, verse 17, when the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Okay? Tuloy natin sa verse 18. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Okay, pansinin natin ang talata ng Aklat ng Mga Awit, chapter 34, verse 15 hanggang 19. Patungkol po ito doon sa
God hears your cry for help. No. Tunay nga naman na pakikinggan ng ating Panginoong Diyos ang ating pong mga hinaing, lalo na kapag tayo po ay nanghihingi ng tulong. Ngayon, pansinin natin yung mga talatang ito. Ilang beses binanggit dito ang salitang righteous. Ang salitang righteous, mga kapatid, ay isa, dalawa, tatlo. Tatlong beses binanggit dito sa talatang ito from verse 15 hanggang 19 ang salitang righteous. Ang problema ng ilang mga tao dito sa talatang ito, kung minsan, ay yung salitang righteous. Dahil iniisip nila na hindi sila righteous. Kaya malayo sa kanila ang mata ng Diyos. Ngayon, kung ating titingnan ang banal na kasulatan doon sa salitang righteous, mga kapatid, tunay nga naman na walang matuwid kahit isa sa atin. At sinasabi yan ng banal na kasulatan. Pero, mga kapatid, sinasabi yan ng banal na kasulatan bago pa man dumating ang ating Panginoong Jesucristo, walang matuwid. Subalit nung isang tao ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon niya at tagapagligtas, siya ay itinuring na matuwid ng ating Panginoong Diyos. Hindi lamang matuwid, kung ating babalikan yung ating dating pag-aaral, maliban na ang bawat isa sa atin ay itinuwid ng ating Panginoong Diyos dahil sa ating Panginoong Jesucristo, tayo pa ay nagiging tagapagmana ng kanyang kaharian. Tayo ay magkakaroon ng karanasan na tayo ay pangunahan ng kanyang presensya at ng kanyang kapangyarihan. So, hindi problema sa mga mananampalataya itong salitang righteous. Ang ibig lamang sabihin nito na kapag ikaw ay mananampalataya, ang mata ng Diyos ay nakatuon palagi sa mga mananampalataya. At ang kanyang mga tenga ay nakatuon, ang kanyang pandinig sa lahat ng mga hinaing ng kanyang mga anak. Tandaan po natin yan. Na kapag ang isang tao ay tumanggap kay Kristo, siya po ay dineclare na righteous ng ating Panginoong Diyos dahil kay Kristo. Pakatandaan po natin yan. At ang kagandahan dito, mga kapatid, ay kapag, sabi ng verse 17, kapag ang isang mananampalataya lalapit sa ating Panginoong Diyos, pakikinggan niya ito at bibigyan niya ito ng lunas ayon sa sukat ng ating pangangailangan. Siya ang magbigay ng solusyon. Kaya nga ang responsibilidad natin dito ay may pag-ugnayan sa Kanya at magtiwala sa Kanya. So, tandaan natin, kapag alam natin na tayo ay follower ng ating Panginoong Jesucristo, pakikinggan ng Diyos ang ating mga binabanggit sa Kanya sa panalangin. No, hindi po dahil sinabi ng aklat ng mga awit ng aklat ng Matthew kanina na kapag nanalangin tayo ay pumasok tayo sa ating silid, di ba? Doon sa verse 6, na sinabi doon, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto. At saka kayo manalangin ng amang hindi nakikita. Hindi ibig sabihin niya na ang ating panalangin ay natatakpan ng dingding ng ating kwarto, natatakpan ng kisame ng ating kwarto. Naririnig ng ating Panginoong Diyos yan. So, hindi po natatakpan ng kisame at ng mga dingding ang ating mga panalangin. Sabi nga dyan, God listens because He cares. No? Makikialam ang ating Panginoong Diyos sa mga anak niya. Pakikialaman niya yan. Kapag merong trouble sa buhay, at tayo ay lalapit sa ating Panginoong Diyos, pakikinggan at pakialamanan ng Diyos yan ating mga buhay. Dahil alam niya na tayo ay nagtitiwala sa Kanya. May pakialam ang Diyos sa bawat isa sa atin dahil siya ay nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. At itong compassion na ito, this compassion of God, of our Lord, leads to powerful acts on our behalf. Kapag hinahanap natin ng totoo
ang kanya pong banal na presensya sa ating panalangin. Yan ang kahalagahan ng panalangin kapag alam natin na responsibilidad at pribilehiyo ng isang Kristiyano ang panalangin. Pakikinggan tayo ng ating Panginoong Diyos. Hubugin natin mga kapatid yung pong ating pong buhay panalangin. Hubugin natin yung ating pananampalataya, yung ating pagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Lalong higit sa sitwasyon natin ngayon. Ikatlo, make your own personal prayer and devotion. Yun yung ating sinabi kanina. Hubugin natin na magbigay tayo, maglaan tayo ng oras, sabihin natin sa ating Panginoon, magkaroon tayo ng covenant sa Kanya na ang oras na ito ay ibibigay natin sa Kanya. Hubugin natin yung tinatawag na personal devotion, no? O pansariling pagtalaga ng oras at panahon para sa ating Panginoon. Bakit? Dahil ang consistent na panalangin ay nangangailangan ito ng commitment. No? Hindi po ito yung panalangin na kung kailan lamang tayo nakakaramdam na kailanganin natin ng ating Diyos. Pero nung time na pinasagana tayo ng ating Panginoon, hindi natin nakikita na siya ang pinanggagalingan ng lahat ng iyon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, maliban sa manalangin tayong walang patid, laging magpapasalamat. Diba? Kung matatandaan natin, sa pagkikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon, sa prayer life natin sa ating Panginoon sa Kristo, hindi nahihiwalay doon yung thanksgiving. Palaging naroon kasama sa pagkikipag-ugnayan ang pagpupuri, ang pagsamba, ang pagpapasalamat, at ang pagpapasailalim sa Kanya. Submit. Yung submission, praise, worship, ay magkakasama yan. Thanksgiving ay magkakasama po yan mga kapatid. Lagi nating sasariwain ang pagkilos ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay araw-araw. Kaya napakamahalaga na magkaroon tayo ng personal prayer and devotion. Nang sa gayon, hindi natin karga-karga ang lahat ng mga mabibigat na kalagayan sa buhay natin sa mundong ito. Dahil alam natin na ang ating Panginoong Diyos ay kasakasama natin. Alam natin na may relasyon tayo sa Kanya. Alam natin na kaibigan natin ng ating Diyos. Alam natin na pakikialaman niya tayo kapag tayo ay nahihirapan sa mundong ito. Dahil meron tayong sariling natawag na prayer and devotion. Mahalagang hubugin natin yan. Kolosas chapter 4, verse 2. Ang sabi diyan, magpakasigasig kayo sa panalangin ng may pasasalamat. Diba? Makikita natin dito, panalangin ng may pasasalamat. Ibig sabihin, pakikipag-usap sa Diyos na hindi hiwalay ang pagpapasalamat. No? Magpakasigasig kayo sa panalangin ng may pasasalamat at habang nananalangin kayo, tandaan po natin ito, habang nananalangin kayo, ang sabi ng Colossus chapter 4 verse 2, ingatan ninyo ang pag-iisip ninyo. Bakit? Bakit kaya sinasabi ng banal na kasulatan ni Apostol Pablo na habang nananalangin tayo, ay kinakailangan nating ingatan yung ating pag-iisip? Ito ang nagiging dahilan kung bakit marami sa mga nananalangin nakapikit. No? Hindi po inuutos ng banal na kasulatan na when you pray, close your eyes. Wala pong ganyang binibigyan ng diin. No? Ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, when you pray, go to your room, isarado ang pinto, na kayo lamang at ang Diyos ang Diyos na hindi nakikita ang siyang magkaroon ng kaugnayan. Okay? So nakikita natin dito, ingatan ang pag-iisip. Hindi sa pamamagitan ng pagpikit lamang. Nakakatulong ang pagpikit, subalit kung ang laman ng iyong kaisipan ay marumi, kahit nakapikit ka, nandun pa rin yan.
Ang sinasabi dito ng banal na kasulatan na habang nananalangin tayo ay ingatan natin ang ating pag-iisip. Ito yung focus ng ating kaisipan, ang ating Panginoon. So, ito tayo, nanalangin, ang focus natin ay ang ating Panginoon lamang. Ingatan natin ang ating kaisipan na mabaling sa mga bagay na nakapaligid sa atin kapag tayo ay naipag-ugnayan sa ating Panginoon. So i-practice natin yung ganyang panalangin. Kaya nga sabi ng ilan, hindi daw po sila makapanalangin kasi dahil maingay sa kanila. Hindi sila makapanalangin dahil busy, walang oras. May mga ganyan, no? Hindi nagkakaroon ng passion para makipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Dahil alam naman natin yung ating kasabihan, kapag pagka ginugusto, may paraan. No? Kinakailangan lang natin na magkaroon ng focus yung ating pong mindset pala doon sa kinakaugnay nating ating Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo dito, habang nanalangin kayo, ingatan ninyo ang pag-iisip ninyo. Sa 1 Peter 5:8, sabi nga niya dito, humanda kayo at mag-iingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalaka. Ito yung tinutukoy dito, yung mga side track sa ating pong prayers ay nandoon. Kung minsan, kapag ang focus natin ay yung pong mabigat na karanasan natin sa ating mga buhay, yan ang gamitin ng ating kaaway para hindi tayo makapanalangin ng totoo sa ating Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa Colossus 4 verse 2, ingatan natin yung ating mga kaisipan o pag-iisip habang tayo ay nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kristiyano man o hindi, mga kapatid, mayroong kaaway na umaali-aligid. Yan yung distraction ng sanlibutan ito na pinamumunuan ng ating kaaway o ng dyablo. Yan ang dapat nating ingatan. Ang specific niyan ay yung karanasan natin sa ating mga buhay. Yung ating mga kakulangan, yung ating mga problema, yung ating mga karanasan na hindi magandang relasyon sa ating kapwa kung minsan nagbibigay yan ng distraction sa ating pong panalangin. Yung iba naman, na nalangin lamang sa ating Panginoon ay ipag-ugnayan lamang sa ating Panginoong Diyos kapag kung kailan sila nakakaranas ng mga ganyang mga suliranin sa buhay. Sa banal na kasulatan po, ang tinuturo sa bawat isa sa atin, tayo ay tinawag para magkaroon ng lifestyle of prayer. Kaya nga sabi ni Paul, manalangin walang patid, kasama ang pagpapasalamat. No? So napakamahalaga na makikita natin na ang commitment natin sa panalangin sa ating Panginoong Diyos ay ito yung dapat ating matutunan na ito yung spiritual battle that requires devotion. Pag hindi tayo nag-devote ng pag hindi tayo nag-devote ng oras para sa ating Panginoon, ibig sabihin, wala tayong commitment sa panalangin. At lalong higit, hindi magiging tama ang ating panalangin. Kailan ba na hindi naging tama ang panalangin? Kailan ba hindi nagiging tama ang pagkikipag-ugnayan sa Panginoon? Una, yung hypocrisy ng pagkikipag-ugnayan. Yung mapagpaimbabaw na panalangin na tinutukoy ng ating pong Panginoong Kristo na huwag daw nating gayahin. Ikalawang kamalian sa panalangin, kung kailan lang nakakaranas ng mabibigat na problema sa buhay, saka lang lumalapit sa Panginoon. No? Ang prayer life, mga kapatid, kahit sa anong sitwasyon, nandun palagi. May kaugnayan palagi. Mabuti man o masamang kalagayan sa buhay, ang kaugnayan sa Panginoon ay nandun palagi. Ito yung ibig sabihin ni Paul na manalangin ng walang patid. Kaya napakamahalagang i-develop ng bawat isa sa atin
yung pong ating tinatawag na pakikipag-ugnayan sa Panginoon at panghawakan natin na ito yung responsibilidad natin sa ating Panginoon. At hindi lamang responsibilidad, sabi natin kanina, pribilehiyo pa ito. Isang napakagandang pribilehiyo sa ating Panginoong Diyos dahil dito natin makikita kung matatagpuan kung ano ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Kailangan lamang nating tingnan kung ano ang instruction ng ating Panginoon sa pakikipag-ugnayan sa Kanya. No? Tandaan natin, lahat ng mga nampalataya, pinakikinggan ng ating Panginoon ang kanilang mga hinaing. At maliban dyan, paalala po natin uli, bago tayo magtatapos sa ating pong usapin sa linggong ito, na ang bawat isa sa atin, iset na natin, magkaroon na tayo mag-devote tayo ng oras para sa ating Panginoon. Alalahanin natin palagi na alam ng Diyos kung ano ang ating pangangailangan bago pa man natin sabihin ang ating pong sa Kanya ang ating pong sitwasyon. Subalit ang nais ng ating Panginoong Diyos ay magkakaroon tayo ng pagiging responsable sa responsibilidad natin at pribilehiyo natin sa ating Panginoong Diyos sa panalangin. Kaya yung ikatlo nating natututunan, make your own personal prayer and devotion. Dahil napakamahalaga yan na atin pong makikita kung ano ang ituturo sa atin ng ating Panginoon sa dapat nating gawin sa bawat sitwasyon natin sa sanlibutan ito dahil sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. At makikita din natin ang purpose ng Diyos sa lahat ng mga karanasan natin. Ituturo niya sa atin kung paano tayo tumugon. Kaya sabi natin, napakamahalaga, may devotion tayo doon sa commitment natin sa panalangin. No? Sabi nga dyan, ang panalangin ay spiritual na pakikibaka na nangangailangan ng katapatan. No? At alam niyo ba, ayaw ng diablo na tayo ay nanalangin. Ayaw ng diablo na makikita tayong nanalangin ng totoo sa ating Panginoon. Ang gusto niya, ang gusto ng kaaway natin, ay mamuhay tayo sa sarili nating lakas, mamuhay tayo sa sarili nating karunungan. Kaya sa bawat isa sa atin, kung nag-pressure tayo sa time na meron tayo ngayon, kung meron tayong mga pina-priority sa buhay na misguided tayo, no? At kung minsan meron pa tayong mga personal unworthiness na nagbibigay ng bagabag sa ating panalangin, alam niyo kung tayo ay nakakaranas ng ganyang mga bagay, lahat ng mga ito ay kailangan nating dalhin sa ating Panginoon sa panalangin dahil tayo ay nagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan. At bago tayo maghiwa-hiwalay sa ating pong usaping ito sa linggong ito, silipin muna natin ang aklat ng unang Pedro, 1 Peter chapter 4, verse 7. Alalahanin po natin ito. Ang sabi niya dito, 1 Peter 4:7, malapit na ang katapusan ng mundo. Kaya pigilan ninyo ang sarili niyo para hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo. Makikita natin dito sa ating pagtatapos, tandaan natin ito. Yung pong mga masamang bagay na ating ginagawa, maiging hadlang po yan para sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Yan ang naging dahilan kung bakit walang ganang manalangin ng iba dahil sa ini-enjoy nila ang mga masamang gawain nila. Yan po yung katotohanan doon. Pero kapag alam natin na tayo ay nagiging aktibo sa mga bagay na itinuturo sa atin ng ating Panginoon, nananabik tayong kaugnayin siya araw-araw sa ating mga buhay. Higit kailanman, kailangan nating ng panalangin ngayon dahil sa kalagayan ng ating pong kapaligiran at dahil din sa iba't ibang mga karanasan at problema na naging karanasan ng bawat isa sa atin, ng bawat pamilya. Kaya ang panalangin, ang pagtiwala sa kapangyarihan ng Diyos at sa Kanyang mapagpalang mga kamay na kikilos ay dapat palagi ang sinasampalatayanan ng bawat isa. No? We need prayer now. Kailanganin natin ito. Panghawakan natin ang kahalagahan ng
personal na panalangin. No, ano man ang kalagayan ng ating kapaligiran ngayon, bago tayo sa ating pong pagtatapos, ito po ang ating pagtandaan. Ituon natin yung ating atensyon sa kaharian ng Diyos. Huwag nating kalimutan Matthew 6:33. Di ba? Focus your attention on God's kingdom. At pagkatapos, simulan natin ang ating araw na siya ang masusunod. Hindi yung agenda natin pansarili. No? Focus your attention on God's kingdom and start your day with God's agenda. Yan ang mahalaga. Okay? Kailangan natin ang panalangin to keep our mind fixed on Christ. Sa Kanya lang tayo dapat nakatuon. Purihin ang Panginoon, pagpalain nawa ang kabuuan ng Kanyang iglesia at ang bawat isa na nakikipag-isa sa ating pong pagsamba ngayon. Praise the Lord.